Sa pagpanaw ni Chapusit, nagluksa ang maraming mga kaibigan at kasamahan niya sa industriya. Isa sa mga naging parte ng showbiz for a long time is ngayon nawala. So, it's really sad. Sa dami na natulungan ni Tita Meng sa industriya, alam ko maraming nagmamahal sa kanya at isa na po ako doon. Maging sa social media, nagpahayag ang netizens ng kanilang pakikiramay. She must have done something na hindi malimutan itong tao na ito. Pero ang higit nga raw na makakamiss kay Chapusit ay ang kanyang mga anak na sina Christian, Christina, Catherine at Chanel. Family life, kamusta siya bilang nanay? Ano siya kaibigan, sabihan ng sekreto. Yun po. Every night kami magkasama, magkatabi. Magkukwentuhan muna kami bago kami matulog. Ganun po. Kahit anong niya, i-absorb niya. Paano ang nababalanse niya yung oras sa trabaho at sa pamilya? Kaya naman po. Ano naman po kasi siya, kapag wala siyang taping, kami ang kasama niya. Hindi po siya maalis ng kung ano lang yung gagawin niya. Kasama niya kami. Kwento pa ni Chanel, maging sa tahanan nila ay natural na komedyante ang kanyang ina. Sabi nila, yung ibang komedyante, sa tunay na buhay, malungkot ang buhay nila. Pero si Mami, kahit malungkot siya, kahit ano, dala pa rin niya. Parang komedyante siya sa amin, komedyante siya sa ibang tao, komedyante siya sa mga katrabaho niya. Pero alam niyo ba kung ano ang nagpapasaya kay Chapusit? Basta ang gusto niya, ang mahilig siya pala, kumain. Anong favorite food niya? Kahit ano. Wala po siyang pinipilit. Tsaka si Mami, pag lumalabas kami, talagang handa, kung handa, para sa pamilya niya. Kailan nalulungkot ang isang Chapusit? Nalulungkot siya, siguro pag wala siyang project. Opo. Doon. Parang hinahanap ng katawan niya, Opo. ang trabaho talaga. Yes. Sabi ko nga po, Mami, mag-retire ka na. Isa rin daw marahil sa malulungkot na sandali ni Chapusit ay nang magkatampuhan sila ng kapatid niyang si Nova Villa. So there are times bilang ate, minsan ang ate pakialamera, as if she knows better. So pinapangaralan, ganun. There are times may bata na alam ko na yun. Something like that. Sensitive naman si ate. Hindi naman ako pinakikinggan neto. Bahala ka na nga sa buhay mo. You know? Pero sa huli, nangibabaw pa rin ang pagmamahal at pagpapahalaga nila sa kanilang relasyon. Nung binibisita ko na siya, lagi ako doon, pinapakain ko. Ngayon ko lang na-notice na nagsasalita pala ang mata niya. Noong araw, hindi. Kasi puro comedy. Pero this time, I think, parang sinasabi, serious na to. Usap na tayo. Parang gano'n. Yung tingin niya sa akin, ganoon. Bago pumanaw si Chapusit, naiparamdam daw nila ang pagmamahal sa isa't isa. Matagal na kami bate. Pero ibig sabihin, itong may sakit na siya, doon ko naramdaman yung love. And I say, I love you, Meng. I love you. Yung ganon. Nahawakan kamay ko, nakatingin, nangingilid. Love you, te. Bukod sa pagiging mabuting ina at mapagmahal na kapatid, isa rin daw tunay na kaibigan na maituturing si Chapusit. Pag nag-aaway kami niyan, mabigat ang pinag-aawayan namin. Pag nakita kami, Tita Meng, I love you, sorry. Tapos titingin lang siya gano'n, ihirapan ka. Ikaw kasi luka-luka ka eh. Kasi ayakapin ka niyang gano'n. Kung ano man yung, pag unang ulitin yun na kaya ka napapahamak. Yung mga ganong simpleng bagay na madali siya magpatawad na tao. Bakit? May nakaraan kayo? Akala ko ba nag-iisa si John? Alam ko siguro ako yata magiging present. She is a very, very happy person. And kahit na meron kang dinadala, pagkasama mo siya, for a while, malilimutan mo yung problema mo. Ka mag-alala, anak. Narito naman ako eh. Pero sa edad na 66 years old, tuluyan nang iniwanan ni Chapusit ang mga nagmamahal sa kanya. Was it a painful passing o was it a peaceful one? Peaceful po. Sobrang peaceful po. Kasi nung time po na yun, Tuesday night, habang dinadasalan po si Mami,
sumusunod na po yung pag-flat ng line niya. Hanggang sa matapos po yung pray over kay Mami, yung line niya, patapos na po.